saw that hearing, and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? So dediretsuhin na kita. Ang founder nun, si Zaldico. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. So will you call them? Di naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. You're telling me, walang problema. Ba't ka pa mag-iimbestiga? Ako, malakas loob ko kasi wala naman ako tinatago. Gusto nila, unahin nila ako imbestigahan, okay lang. Pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako ang kami ang kukonektan yung dalawa? Wala naman kaming, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? Speaker, hindi ko style yung tumira patalikod. Parang tirang duwag yan. Hindi naman ako ganyan. Alam mo naman, I've fought my political battles frontally. Sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese. Kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. Dadagan, Balita News Update. Dadagan, Balita. Danagan, Balita Channel, oras na para... Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay ho. Tayo po ay nagbabalik ho dito sa ating munting bahay. Balitang totoo, di pigidigaw. Para naman ho maglalahad ng panibagong impormasyon, Oras na para malaman. makatotohanan at komprehensibong balitaan mga kabalita. Magawa sa channel na to, di ka mali. Ay, paalala lamang ho sa ating mga kababayan, kung hindi niyo po magugustuhan itong soundtrack ko natin, huwag niyo lang pong hintayin na matapos. I-skip niyo lang po. Pinaparinig ko lang po yung ating bagong soundtrack ko sa ating munting bahay para maiba na naman ho tayo mga kabalita. Kasi medyo 2 minutes lamang ho ito. Medyo mahaba rin sa iba. May nagsasuggest kasi na Kuilan, medyo mahaba-haba yung yung soundtrack mo paiksiin ko na lang daw. So, okay lang din naman kung i-skip niyo to at i-forward niyo na lang doon sa topic ko natin talaga mga kabalita. Ganyan naman ho tayo, basta proud ho tayo sa soundtrack natin, talagang ipagmamalaki ho natin, ipagmamayabang ho natin sa mga viewers. Kahit hindi nyo po nagugustuhan, gustong-gusto ho natin ito mga kabalitaan. Anyway, sa ating pag-uusapan ho ngayon mga kabalitaan ay napakatindi ho ngayon dahil nga po itong si Terry Ridon ay talagang kaliwat kanan ho ang inabot na pananampal ni pananampal talaga ni Karen Davila mga kabaitaan. Sabi niya pa dito, didiretsahin na kita. Didiretsahin na kita. Parang pinagluloko nyo na kami. So tinamaan ng lintik ko ditong si Terry Ridon mga kabalitaan. And of course, ito pong si Tiangco mga kabalitaan. Alam nyo po, pinagdududahan na rin ho ito ni dambuhalang batang Bonching mga kabalitaan. Dahil nga po ay ramdam na rin ni Tambaluslos na bilang na yung araw niya dyan sa mayabang kapulungan. Alam niyo po kung bakit? Dahil ay titignan niyo po yung taong tuliro or yung taong paranoid na mga kabalitaan ay kahit ano-ano na lang ho yung sasabihin, akusasyon sa taong kanyang pinagdududahan. Parang ganito yung sistema ho dito na pinagdududahan ho ay Tambaluslos itong si Tiangco na magkasabwat sila ni Cheese Escudero sa planong pagpapatalsik ho sa kanya diyan sa kamera. Ramdam niya na rin ho na marami na rin na bumabaliktad na mga tungrisista apera ho sa mga mababait na hindi ho mga buaya mga kabalitan ay naku po ito na ho ang hinihintay ho natin bukas makalawa, malaki ang mangyayaring gyera ho dyan sa House of Retaliations mga kabalitan. Para ho maintindihan ho natin ang lahat ng ating mga pinagsasabi, sabayan niyo po akong manood at pakikinggan ang video ating ipapalabas ngayon dito hanggang matapos ho ang video ito mga kabalitan. At sa mga bagong salta, subscribe na rin ho kayo mga kabaitan. Ito po, pakinggan muna natin itong si Terry Ridon at yung pananampal ni Karen Davila sa katotohanan ho. Ito, panoorin ho natin to. All right, we're now joined by the chairperson of the House Committee on Public Accounts, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Representative Ridon, good morning to you. Good morning, Karen. Thank you for having me. All right. Now, do you believe that the House actually still has the credibility to investigate the corruption with flood control projects? Well, I think the commitment of the House of Representatives is basically to implement the presidential pronouncement to look into
flood control projects. So as a result of the briefings, the House will be forming a tri-committee with the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee to look into all the infrastructure and flood control projects that are deemed anomalous, substandard, ghost, and incomplete projects Okay. by the DPWH. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime, they're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So will you call them? Well, ang trigger po for the tri-committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, Ito talagang si Terry Ridon, mga kabaitan, no? Itong kababayan ho nito ay parang pinoproteksyonan niya pa dito, mga kabaitan. Tama naman ho yung sinabi dito ni Karen Davila, nakapuntos ho dito si Karen Davila, na hindi ho mastermind yung DPWH, but sila yung dinidiktik nyo ng husto. Kaya nandiyan naman yung makikita naman yung mga tunglisista nyo, Saldico, o nagmamayari ng ano ba yung sinasabi dito ni Karen Davila. O ba't di niyo ipapatawag? Parang nauutalo siya sa sagot at hindi niya alam kung paano siya lulusoto dito sa pagtatanong ni Karen Davila, mga kabalitaan. yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the tri-committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself So, from SunWest I mean, as of Representative 2019. Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Well, but again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related to... Then why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? Alam niyo, mga kabaitan, itong si Ridon talaga, nagmamarunong to eh. Ha? Malaki kasi yung galit nito kay Tatay Digong Duterte dahil nga sinipa ho siya sa kanyang hinawakang posisyon nung time na yun dahil panay ho biyahe sa ibang bansa, kaya gumagastos. So ito, mahilig din itong gumastos tong Mr. Bean na ito, mga kabaitan eh. Tingnan niyo, kumukha niya si Mr. Bean, no? Hawig na hawig niya dito, mga kabaitan. Kung ikaw po, Mr. Ridon, kung wala ho kayong kinikilingan dyan, kahit kababayan mo pa, itong si Saldico, huwag ka nang maraming satsat. Straight to the point na. At yung simple lang ho yung pagtatanong dito ni Karen Davila, ang sabi niya dito, may bayag po ba kayo na papatawag nyo si Saldico? Papanagutin nyo? Ha? I-interrogate nyo dahil nga nasa kanya yung nakapangalan no, at isa sa parang family business yata yung construction company o sarili niya, mga kabaitan.
Huwag siyang magtago at huwag mong sabihin na nag-divest na ho itong si Saldico dahil bawal ho yan sa government. Imposible ho, ngayon niya lang sasabihin na nabulyaso na kayo. Dapat noon una pa lang sinabi na sa publiko na hindi na ho ako kasali o kasama ho dyan sa construction company na yan, mga kabalitaan. Kung ito, wala ho itong kinikilingan, dapat may bayag rin itong sumagot na huwag kayong mag-alala, Karen. Ipapangako ko sa iyo para sa taong bayan. Kahit sino pa hong masasagasaan ho natin dito sa investigasyong ito, kahit kasama ko pa, kaalyado ko pa, kasamahan ko dyan sa kamera, ay mananaguto sila sa batas. Ganun ho, talagang may bayag yung kanyang ganung klaseng pagsagot, mga kabalitaan. Ito, pasikot-sikot yan. Daming sinasabi eh. Nahalata na tuloy ito, mga kabaitan, na kinakampihan itong si Saldico, mga kabaitan. Buti na nga rin, itong si Karen Davila ay sinampalo ito ng kaliwat kanan, mga kabalitaan. Nung nakatikim ng pananampal ni Karen Davila, tingnan nyo yung sagot. Utal-utal, mga kabaitan. Wala ho sa direksyon. Parang si Bungit din, mga kabalitaan. Tama ho sinasabi dito ni Magalong na hindi ho, at saka itong si Tiangco na hindi ho taga-kamara ang dapat mag-imbestiga. Mahirap na ho kasi. Diba? Klaro na ho yan. Mababahiran ho yan, mga kabalitaan. Ito, atat na atat mag-imbestiga. Akala mo kung sinong marunong. You know, you're telling me, walang problema. Ba't ka pa mag-iimbestiga? Hindi ho, kailangan ho natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga ho, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya ho yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Okay, but Representative, I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company Yun, and actually tumama rin. participate in government projects? Well, I to state the constitutional prohibition. Members of Congress, senators or congressmen cannot be involved in any government contract. So, whatever it is, whether construction or supply of goods, hindi ho sila pwedeng kasama po rito. At kung kasama man sila rito, dapat pagbayarin ho sila, panagutin po sila. Di ba? Simple lang ho yung tanong dito eh. Ang daming pagpapaliwanag dito, mga kabaitan eh. No? Takot ho ito talagang magsalita. Baka ho kasi may masasagasaan siya dito, mga kabaitan, ang kalyado ho nito. Simple lang yung tanong ni Karen Davila. Sabi niya, kung ito ba ay hindi man natin masasabing conflict of interest ito. Ang daming satsat. Pwede namang sagutin. Yes, tama po. Pag kayo po ang nasa gobyerno, pumasok ko kayo sa negosyong yan at kayo rin po ang mga ngasiwa. Naku po, conflict of interest po yun na Karen Davila. Tama po kayo. Ganun lang kung sana ka. Simple. Ang daming pasikot-sikot. Ayaw niyang banggitin yung conflict of interest dahil nga siya po ay may anomalya rin itong hinampak siguro, mga kabalitaan. Not just the constitutional prohibition, anti-graft laws, anti-graft and corruption law po natin, bawal po within the third degree of consanguinity na nakikisawsaw yung pong mga kamag-anak. Will you be one of those who will help make the budget more transparent? And because the 2025 budget was described as scandalous and one of the most corrupt, right? So I want to ask, where do you belong? Will you be the one to help check and make sure that your colleagues do not try it again? Well, Or it is, will you stay silent and allow it? well, it is my commitment as chairperson of the Public Accounts Committee and as part of the minority to actually make sure that the budget is accountable to the nation, that the budget will be transparent. No? So again, the subcommittee is one of the reforms that they want to undertake, and civil society participation, I think even at that level, is being assured by the current House leadership. So I think it is something that we would want to be able to undertake in the next couple of weeks as we go through the budget. All right, that's good to know. And I'm curious, did you vote for a speaker this time? No, I abstained, which is why I'm in the minority. And does that affect you? I think you're 35 all in all. Is that correct? Are you 37? No, I'm 39 now. No, I meant the minority. How many are you? Tinatanong kung ilan ba sila sa minority, mga kabaitan. 35, 37 ba? So joker rin pala itong si talagang joker ho ito si Mr. Bean, mga kabalita. Nakakatawa to si Mr. Bean eh. Tinatanong kung ilan sila sa minority, 39 years old pa daw siya, mga kabaitaan. Siguro nalito lang siguro to si Terry Ridon, mga kabaitaan. Anyway, nagustuhan ko rin yung yung punchline niyo dito, mga kabaitaan, na no, Karen, I'm 39 already. Tuloy tayo rito. Sorry. Yes, I think you're 35 or 37.
I forget, I think around 30. Because Alright, so tatapusin na ho natin dito mga kabaitaan dahil nga po ay nakikita ho natin sa reaksyon dito ni Terry Ridon na medyo alanganin ho siyang banggitin ho yung pangalan ni Saldico at yung ilan pa yung mga kasamahan nilang tunggusista mga kabaitaan. Nakikita na ho natin yung resulta nito mga kabaitaan na ang masisisi ho dito at magkaroon ho ng pananagutan ay hindi ho yung mga tunggusista. Yun po yung nakita ho natin para kasing ayaw niya itong imbestigahan itong si Saldico kasi nga may hinihintay pa daw itong mga ano pang dokumento. Kitang-kita naman ho talaga sa pangyayari ho sa mga pagbaha. At the same time mga kabalitaan, itong si Saldico rather, na ayon pa niya na nag-divest na daw ito mga kabalitaan sa kumpanyang nasangkot ho sa Ghost Projects mga kabalitaan. Diba? So alam na ho kung saan ito tutungo. Kawawa ho yung mga kawani diyan ng DPWH. Dalagang sila ho talaga ang pagbuntungan para mapawalang sala ho mga kabaitan itong kanyang mga kaalyado. Kaya tama ang sinasabi ni Tiangco na iba naman ho sana yung mag-imbestiga. So yun po mga kabaitaan, kailangan bantayan ho natin investigasyon ito kasi wala akong tiwala sa taong ito mga kabaitaan. Itong si Mr. Bean, aka ho yan si Terry Ridon mga kabalitaan. Speaking of small committee, gawa-gawa po yan ni Tamba. Ito hong nangyari ngayon, si Toby Tiangco at itong si Cheese Escudero ay pinagdududahan no mga kabalitaan ni Tamba Loslos na sila daw ang pakana na siya ay tatanggalin ho, sisipain dyan sa Kamara bilang House Speaker mga kabalitaan. Kaya nga hindi niya alam kung sino-sino na yung kanyang magiging kakampi o pagkakatiwalaan dyan mga kapitan dahil nga po unti-unti na ho yung lumalabas na istorya na marami na ho mga congressmen na kung saan ay gusto na ho itong sipain dahil nga sa laganap na korupsyon dyan sa Kamara sa ilalim ho ng kanyang administrasyon mga kabalitaan. Ito, sabay ho natin nga panoorin. Congressman, dun po sa SONA, you mentioned this a while ago when the President said, mahiya naman kayo, and as you said, correctly pointed out, you were the first one who stood up and applauded the President. Now there are reports circulating that as the Speaker and the Senate President also rose to applaud the President, that the President may have been alluding to Senate President Cheese Escudero. Knowing what you know, siya ba ang pinariringgan ng Pangulo nung sabihin niya yun? Okay, ganito yan, no? Ang masasabi ko is papaano ba nagsimula yung issue ng budget, no? First of all, huwag na natin isipin sino sa amin. Kami lahat ang Congress as a whole ang sinasabihan nun, di ba? Na mahiya naman kayo. Kami lahat yun. So huwag na nating isipin kung sino. So dapat kasama din kami doon sa iimbestigahan. Kasi, di ba kami yung yung budget nasa amin So ako malakas loob ko kasi wala naman ako tinatago. Gusto nila, unahin nila ako imbestigahan, okay lang. And just to wrap things up, again, knowing what you know, and as you've reported a while ago, kilala mo naman kung sino yung mga nasa likod nito, may pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Yes, because it's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya. No? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako ang kami ang kukonektan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Ang ibig sabihin pala nito mga kabitan, ramdam at alam niyo ho pala na marami ho talaga ngayong mga tunggisista na babaliktad ho at kakampi ho kay Cheese Escudero at dito ho kay Tiangco mga kabitan para ho masipa at matanggal itong si Tamba Loslos. Itong si dambuhalang batang bunjing mga kabaitaan ayon pa ni Senador Amy mga kabalitaan. So siguro ito ay parang tama nga yung pagkakahalintulad ho natin sa isang tao na paranoid, di na alam kung anong gagawin ho mga kabalitaan. Ngayon, itong si Tamba Loslos, wala na ho siyang ginawa, kundi dahil sa takot, dahil sa kaba, at litong-lito na, baka masipa ho siya dyan sa Kamara bilang Speaker of the House, ay talagang pinagdududahan ho nila itong si Tiangco at si Cheese Escudero. So klaro ho, ang sinasabi ni Cheese Escudero dito, yung job demolition ni Cheese Escudero ay mula ho talaga dyan sa Kamara na pinatutunayan din dito mga kabalitaan ni Toby Tiangco. So,
makikita ho natin yung pattern, yung trend ho na ginagawa ho nila na kung ikaw ay kumakalaban ho sa kanilang gusto, ay talagang titirahin ho kayo. Yun na ho nangyari ngayon ni Tiangco. Kung iko-connecta ho natin sa pangyayari sa impeachment, talagang ang may pakana ho lahat dito, wala na ho talagang iba kundi si dambuhalang batang bunjing mga kabalitaan. So nakukunikta na ho natin Tatlo na ho silang binabanatan dito ni Tambaluslos. So ang susunod nito mga kabitaan, dahil nga sa sobrang mahangin ho itong si Tamba, iniisip na untouchable na ho siya dyan sa kamera, ay nagkakamali ho siya mga kabitaan. Ibig sabihin lang ho na sa mga gusot na ito ay bilang na ho ang araw ni Tamba bilang Speaker of the House dyan mga kabitaan sa House of Reptiles and Retaliations mga kabalitaan. Diba, if you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan Tapos sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese. Kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagplaplano laban sa iyo? Ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. Okay, Congressman, as you said, this is another episode altogether, but I just can't help myself to ask. If it's not you, and if it's not Senate President Cheese Escudero, then who could be possibly behind moves to oust Speaker Martin Romualdez as Speaker? I think nagsimula kasi yan, di ba, nung may mga problema, tsaka siguro nababalitaan niya na, kasi di ba doon sa budget, okay, liwanagin natin ha, Carmina, doon sa budget, ang makikita mo ang nakikinabang doon, konti lang naman, yung talagang malalapit Kung 316 kami, yun ang nakikinabang mo, siguro wala pang 20, yung talagang pinagpala. Di yung 200 plus, hindi naman masaya sa nangyayari, di ba? Tsaka siguro nakakaabot sa kanya yung report. Sasabihin ko nga I will tell you frankly. Okay, the first time pinagdudahan niya ako November. Sabi ko sa kanya, Speaker, hindi ko style, I mean, look at my political history. Speaker, hindi ko style yung tumira ka talikod. Parang tirang duwag yan, hindi naman ako ganyan. Alam mo naman, I've fought my political battles frontally. Frontally, di ba? Wala akong, hindi ko style yan. So wala talagang kumakausap sa akin, walang kumausap sa akin na kung gusto ko mag-speaker. After the elections, di ba, in-interview ulit ako, sinabi ko rin totoo, tinakausap ako ng mga congressman. Even up to Sunday evening, tinatanong nila, wala bang gala, walang ano. So siguro, nababalitaan rin yan nun. Kaya nga, di ba, if you will recall, Carmina, hindi pa nga tapos yung 19th Congress, di ba, right after elections, nagpapirma na sila. Di ba? O siguro, yun lang worry. Siguro, yung mga bulong-bulong ng bulong brigade niya doon, yun, yung bulong brigade niya siguro doon, yun ang mga naninira na sinasabi, ginagawa ko to, ginagawa ko yan. I remember clearly, he called me one night, he told me, meet Cheese. Alright, so ito po mga kabitaan, ramdam ko na rin po mga kabitaan, medyo magkakaroon ho talaga ito ng malaking giyera ho dyan sa House of Retaliation para bagang pinaglalaroan na ho dito si Tamba mga kabalitaan sa mga kuno, loyalista niyang mga tungrisista mga kabalitaan. Malamang ho, pinaglalaroan na itong si dambuhalang batang bonjing at sa bandang huli dito mga kabalitaan, may isang lalabas na pangalang congressman na tatapat ho sa kanya dyan sa kamera mga kabalitaan. Hindi muna natin sasabihin kung sino ho yan, nasa bunbuna na ho natin kung sino-sino at sino talaga itong taong tatapat kay Tamba dyan mga kabalitaan. Kasi nga, itong si Tamba ngayon, alam ko hindi na ho masaya dyan sa kamera.
Litong-lito na ho siya mga kabataan. Naguguluhan na ho talaga ito. Lalo na mga kabataan, itong gagawing investigasyon ho ng flood control projects. At itong budget ho, taunang budget na ngayon tinanggal ho yung akap ni Tamba. Wala na hong budget mga kabalitaan. At tinanggal na rin yung small committee na ayon pa nitong si Tiangco na diyan nagsisimula ho. Diyan nagsisimula itong nakawan sa pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan ho mga kabaitaan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. At ishare nyo rin po para malaman ng karamihan kung ano pang mga kaganapan sa ating lipunan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat, masalam. At sa ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands, mabuhay ho kayo. Mga seafarers ho natin sa ibayong dagat, maraming salamat. Ingat din ho kayo mga kabalitaan. And of course, ang ating laging sinasaluduhang makabagong bayani nating bansang overseas Filipino workers. Mabuhay ho kayo, ingat kayo lagi mga kabalitaan. Ako po magpapaalam na, kita-kitso tayo maya-maya po sa ating pagbabalik. At bago tayo magtapos, paalala lamang ho sa ating mga kababayan, kung nais niyo pong magpa-shoutout ho dito sa ating programa, ang gagawin niyo lang po, pumunta ho kayo sa ating Facebook page, ang Danagan Balita Reacts. Mag-comment ho kayo o di kaya mag-message na kayo mga kabataan at isulat niyo po yung mga gusto nyong babatiin ho natin dito sa ating munting bahay. Yung mga pangalan po, lahat-lahat at kung ano-ano na po. Para sa susunod na vlog ho natin mga kabaitaan, atin po silang babatiin ho dito sa ating munting bahay. Luzon, Visayas, Mindanao, saan maglupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Wawa, chip, chip. Mwah. Peace out. Gun, a God,